are my special. Pagkatapos nga matamaan ni Gojo itong si Sukuna, gamit ang kanyang reversal red, ay nagawa niya nga itong mapuruhan at mapatalsik sa sarili nitong domain. Kaya naman napatayo na nga lang dyan si Sukuna at hinihil na ang kanyang sarili. Napangiti na nga lang siya dyan at parang sinasabi niya sa kanyang sarili na naisahan siya nitong si Gojo. Na habang si Gojo naman ay pinakita na naghahanda na sa susunod nilang laban. At habang pinapanood ng iba pa nating mga bida itong laban ng dalawa, ay napatanong na nga lang itong si Kusakabe kay Yuta na kung ano nga ba daw ba ang tinutukoy nito kanina na about sa paggamit ni Gojo ng RCT para ma-heal ang kanyang nagko-cooldown na curse technique. Sumagot naman itong si Yuta na maging siya nga daw ay hindi makapaniwala dahil para sa kanya ang ganitong klaseng bagay ay napaka-imposibleng gawin. Pero the fact nga daw na ginawa ito ng kanyang Gojo sensei ay hindi siya makapaniwala na posible daw pala itong gawin dahil ang curse technique nga daw na na-burnout sa pamamagitan ng paggamit ng domain expansion ay para nga daw isang machine na nag-overheat na kailangan mo pa daw hintay na mag-cooldown para magamit ito ulit. Nagsalita naman itong si Maki na ang ibig sabihin nga ba daw ba ni Yuta na nahihil ng reverse curse technique ang damage o sira sa katawan ng isang nilalang. Pero hindi nito nahihil ang nag-overheat na curse technique. Sumagot naman itong si Yuta na yan nga daw ang iniisip niya. Pero sa tingin niya nga daw ay may mga bagay pa siyang hindi nauunawaan sa kanyang sarili. Pero napaisip na nga lang itong si Yuta na mayroong pagdududa sa kanyang sarili. Na kung totoo nga ba daw ba na nakagawa ng mga imposibleng bagay itong kanyang sensei na si Gojo. Magmula nga dyan ay nalipat na ulit ang panel dito sa laban na kung saan tinanong ni Gojo itong si Sukuna na kaya nga ba daw ba i-expand ito ang effectivity range ng kanyang domain expansion. Pero hindi na nga sumagot itong si Sukuna at gumawa na nga ito ng isang hand sign kung saan in-expand nga daw ni Sukuna sa maximum ang effectivity range ng kanyang domain expansion. Pero makikita nga natin dyan si Gojo na nag-activate ulit siya ng kanyang domain expansion dahil nga dyan ay napasigaw na nga lang itong si Kusakabe na kung bobo or hindi nga ba daw ba nag-iisip itong si Gojo. Sinabi naman dyan ni Ino na kung uulitin nga ba daw ba ni Gojo ang kanyang pagkakamali dahil alam naman daw neto na nagawa siyang matalo ni Sukuna pagdating sa domain battle. Pero sinabi naman dyan ni Yuta na hindi nga daw ganun katanga ang kanyang sensei at sa tingin niya nga daw na may binabalak itong iba. Nagsalita naman itong si Mimi na alam niya na nga daw ang binabalak nitong si Gojo. Bali pinaliwanag naman ni Higuruma kung ano ang nangyayari na pinalitan nga daw ni Gojo ang kondisyon ng kanyang domain barrier. Nang dahil nga daw nawasak ni Sukuna ang domain barrier sa labas ng kanyang domain ay ang ginawa nga daw ni Gojo ay mas pinatibay niya pa ang barrier sa labas ng kanyang domain. Nagulat naman itong si Momo at sinabi na kung hindi na nga ba daw ba masisira itong domain ni Gojo dahil kayang-kaya na nga daw nito itangke ang mga slicing attack na galing kay Sukuna. Napailing na nga lang dyan si Kusakabe dahil napaka-unfair nga daw na ganun lang kadali para kay Gojo na baguhin ang kondisyon ng kanyang domain. At magmula nga dyan ay nag-clash na naman ulit ang Malevolent Shrine at ang Unlimited Void na kung saan makikita nga natin dyan na nag-o-overlap o nagka-cancel nga ang kanilang mga sure hit effect. Napatawa na nga lang dyan si Gojo at sinabi na mag-uumpisa nga daw ulit sila sa simula. Pero mabilis nga sumugod dyan si Sukuna at nagawang mahawakan ng kanyang paa. Dahil nga dyan ay nawala ng balanse itong si Gojo at nag-follow up naman ng atake itong si Sukuna gamit ang kanyang siko. Pero nagawa naman masalag ni Gojo ang ginawa niyang pag-atake. Magmula nga dyan ay gumanti nga itong si Gojo na mabibilis na suntok kung saan nade-deflect lang din ni Sukuna ang ginagawa niyang pag-atake. Pero sa gitna nga ng kanilang pagsusuntukan ay napansin na ni Gojo na tumatama na itong mga atake ni Sukuna sa kanya. Kaya naman napaatras na nga lang siya dyan ng bahagya at sinabi na seryoso nga ba daw ba itong si Sukuna. Dahil sa sobrang lakas at tindi nga daw nitong si Sukuna, nagagawa nga daw nito magamit ng sabay ang kanyang domain expansion at ang kanyang domain amplifications. At pinakita nga dyan si Sukuna na gumagamit nga siya ng domain amplifications na kung saan ito nga ang dahilan na kung bakit tumatama itong atake niya dito kay Gojo. Napaisip na nga lang dyan si Gojo na baka sanay nga lang daw si Sukuna sa ganitong klaseng bagay. Bukod pa dyan ay mas tumaas nga daw ang curse energy output nitong si Sukuna kung ikukumpara kanina. Yun pa sa kanya na hindi naman daw imposible itong mga ginagawa ni Sukuna dahil ang isang individual nga daw ay hindi makagamit na kung anong curse technique ang meron siya sa kanyang katawan once na gumamit ito ng kanyang domain amplification. Pero ibang usapan na nga daw yan na kung ang curse technique nga daw ni Sukuna ay nakalagay na sa mismo nitong domain. Kaya naman habang nag-iisip nga itong si Gojo ay laking gulat nga nitong si Sukuna dahil umatake na pala itong si Gojo gamit ang kanyang right straight. Pero madali nga lang niya na ilagan
bodega ni Sukuna, kaya naman nag-counter attack ito gamit ang kanyang left hook, kung saan nagawa din naman makailag nitong si Gojo. At nang mapansin niya na naka-open nga itong bodega ni Sukuna, dito nga siya nagpakawala ng isang napakatalim na body shot. At kitang-kita nga natin dyan mga kaibigan na medyo ininda nga ni Sukuna ang ginawa niyang pag-atake. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay bigla na nga lang nagulat itong ating bida, dahil nasa likod niya na nga itong si Sukuna at nagawa pa siya nitong madikitan. Nabi na nga lang dyan ni Gojo na sa loob nga daw ng kanyang domain ay enough or kinancel nga daw ni Sukuna ang kanyang sure hit effect, na kung saan sa sumunod nga na panel ay pinakita nga itong si Kenjaku. Sinabi nito na ang hindi nga lang daw apektado ng unlimited void o infinity void nitong si Gojo ay si Gojo mismo at kung sino man ang kanyang mahawakan. Sabi na nga lang dyan ni Sukuna na na-experience niya na nga daw itong unlimited void ni Gojo noong nasa loob pa siya ng katawan nitong si Yuji. Kaya naman para masira nga daw itong domain ni Gojo ay in-expand nga daw ni Sukuna ang effectivity range ng kanyang domain. Bukod pa dyan ay gumawa nga rin daw siya ng binding bow para mas mapalakas pa ang kapangyarihan ng kanyang malevolent shrine. At ang binding bow nga daw na ginawa nitong si Sukuna ay i-off ang kanyang sure hit effect para lang mas mapalakas ang kapangyarihan ng kanyang malevolent shrine. At ang ganitong klaseng bagay nga daw ay napaka-risky o delikado sa side nitong si Sukuna, dahil once na enough or kinancel niya ang kanyang sure hit effect ay vulnerable na siya sa sure hit effect nitong si Gojo na unlimited void. Pero hindi nga daw yan nangyari dahil nagawa nga daw madikitan at mahawakan ni Sukuna itong si Gojo, na kung saan sa pagpapaliwanag nga nitong si Kenjaku na hindi ka nga daw maapektuhan ang sure hit effect nitong si Gojo once na nakadikit ka sa kanya. Nang dahil nga dyan sa sobrang taas nga ng IQ nitong si Sukuna pagdating sa pakikipaglaban ay sa pangalawa na naman pagkakataon nagawa niya na naman masira itong domain barrier nitong si Gojo. Kaya naman laking gulat na nga lang dyan ng ating bida, at dito ay mayabang na sinabi ni Sukuna ang sinabi kanina ni Gojo na mag-umpisa nga daw ulit sila sa simula. Isang napakaangas na rebuttal ang galing kay Sukuna mga kaibigan. Kaya magmula nga dyan ay nagawa niya naman matagtad si Gojo ng mga slicing attack. Nang dahil nga dyan ay napasigaw at nag-aalala na nga lang itong si Yuji sa kanyang sensei na bakit nga daw sa kabila ng ginawa nitong si Gojo na sa pagpapalit o sa pag-a-adjust ng kondisyon ng kanyang domain ay bakit nga daw nagawa pa rin itong matalo ni Sukuna. Sumagot naman dyan si Kusakabe na hindi nga lang daw si Gojo ang marunong magpalit ng kondisyon ng kanyang domain, dahil pati si Sukuna ay kaya nga rin daw itong gawin. Kaya naman bigla na nga lang nagsalita itong si Kashimo kung mamamatay nga daw itong si Gojo ay siya na nga daw ang susunod na lalaban. Kaya huwag nga daw tangkain ng mga to na pigilan pa siya. Nang dahil nga dyan sa mga linyang binitiwan itong si Kashimo ay napalunok na nga lang ng laway itong si Hakari. Bumalik naman ang panel sa kasalukuyang laban, na kung saan nagtataka naman itong si Sukuna dahil hindi nga daw malalim ang sugat nitong si Gojo, dahil sa kabilang nga daw ng mga ginawa niyang slicing attack ay hindi nga daw napupuruhan itong si Gojo. Nakita naman itong si Gojo na patuloy pa rin siya nakatayo sa kabila ng mga slicing attack na ginawa sa kanya kanina ni Sukuna. At mapapansin nga natin dyan mga kaibigan na parang nga siya naka-defensive mode. Nagsalita nga ito at sinabi na ang technique nga daw na to ay natutunan niya noong bata pa siya, pero simula nga daw na matuto siya na gumamit ng domain hindi niya na nga daw nagamit ang ganitong klaseng technique. Napangiti na nga lang dyan si Gojo dito kay Sukuna at sinabi na hindi na nga daw masama. Napasigaw na nga lang dyan si Kusakabe dahil ang ginagamit nga daw ngayon ni Gojo ay ang Falling Blossom of Emotion. Kaya naman nagtaka na nga lang itong kanyang mga kasama na kung ano nga ba daw ba ang pinagsasabi nitong si Kusakabe. Nabi na nga lang dyan ni Panda na napaka-creepy nga daw nitong si Kusakabe dahil marami nga daw itong nalalaman. Kaya naman sumagot na nga lang itong si Kusakabe na ang ginagamit nga daw ni Gojo ay isang secret art na ginagamit ng tatlong pinakamalalaking clan, tulad na lang ng Gojo Clan, Zenin Clan at Kamo Clan. Ang Falling Blossom Emotion nga daw ay isang uri ng skill na ginagamit na pangontra sa isang domain expansion ng isang kalaban. Sumagot naman dyan si Panda na kung secret nga daw ang ganitong klaseng bagay ay kung paanong alam nga daw ni Kusakabe ang patungkol dito. Sumagot naman dyan si Kusakabe na may pagmamalaki na ang Falling Blossom Emotion nga daw ay isang uri ng technique na kayang dumepensa sa mga paparating na atake na tatama sa katawan ng isang nilalang. Pero ang kahinaan nga daw nito ay hindi nga daw umuobra ang Falling Blossom Emotion sa mga komplikadong domain. Tulad na nga lang daw ng domain expansion nitong si Gojo na Unlimited Void o Infinity Void, dahil ang sure hit effect nga daw nito ay diretsyo nitong pinupuno ng information
emotions ang utak ng isang nilalang. However, ay gumagana naman daw ito sa domain expansion nitong si Sukuna na Malevolent Shrine. Dahil ang sure hit effect nga daw nito ay ang slicing attack na kung saan direkta nga daw itong tatama sa katawan ng isang nilalang. Na kapag gumamit ka nga daw ng Falling Blossom emotion, magagawa nga daw nito ma-deflect ang slicing attack nitong si Sukuna bago pa man tumama sa katawan ng isang nilalang. Gaya na nga lang ng ginawa nitong si Nobito noong kinalaban nila itong si Dagon. Dagdag pa ni Kusakabe na ang ganitong klaseng technique nga daw ay hindi basta-basta naglalaho tulad na lang ng simple domain. Pero sumagot naman itong si Choso na bagamat man daw maganda itong gawing panlaban sa isang domain ay hindi naman daw 100% na magiging safe ka na dito sa domain expansion nitong si Sukuna. Dahil kung real talk nga lang daw ang pag-uusapan na ang Falling Blossom emotion ay hindi isang uri ng abilidad na kayang pumantay sa isang totoong domain. Pero sumingit na nga lang itong si Shoko Ire na ang paggamit nga daw ni Gojo ng Falling Blossom emotions ay sapat na nabagay para ma-heal ni Gojo ang kanyang na-burnout na curse technique. Pero sa kabila nga daw niyan ay kailangan nitong bumili ng kakaunting oras para magamit ang kanyang reverse curse technique na kung saan ito nga ang mag-heal sa kanyang na-burnout na curse technique. Habang pinakita naman itong si Yuta na nag-iisip ng napakalalim, parang sa isip niya ay sinasang-ayunan niya nga itong si Shoko Ire. Pero magmula nga dyan sa pangatlong pagkakataon ay pinakita nga itong si Gojo na nag-activate ulit ng kanyang domain expansion. Kaya naman napasigaw na nga lang dyan si Yuji at sinabing na naman, salita naman itong si Ino at sinabi na hindi nga daw maaari dahil parang may ginagawang kakaiba nga daw itong si Gojo sa kanyang domain. Pinagpawisan naman na malagkit itong si Hakari at may wikang, ano yan, napakalaki. Sinabi naman dyan ni Kashimo na kung may balak nga ba daw ba itong si Gojo na sakupin o tapatan ng effectivity range ng domain nitong si Sukuna. Pinakita nga na napakalaki na ng domain nitong si Gojo at unti-unti pa itong lumalaki. Sinabi na nga lang dyan ni Kusakabe na tulad nga daw ng sinabi niya kanina ay napaka-unfair nga daw dahil napaka-easy nga lang daw kay Gojo na baguhin ang kondisyon ng kanyang domain. Sinabi naman dyan ni Meimei na parang hindi nga daw maganda itong ginawa nitong si Gojo dahil ang pag-expand nga daw ng effectivity range ng isang barrier ay nangangahulugan na mababawasan nito ang durability ng isang domain kaya na magre-resulta nga daw ito ng isang mababang kalidad ng domain expansion. Sinabi naman dyan ni Higuruma na kahit hindi na nga daw masira ang domain barrier ni Gojo sa labas, since na nasakop na nito ang effectivity range ng domain ni Sukuna ay wala pa nga rin daw itong kwenta dahil ano naman daw ang magiging silbi nito kung matatalo na naman daw si Gojo sa loob ng kanyang domain. Nang dahil nga dyan ay pinagpawisan na nga lang itong sila Yuta, Kirara at Hakari na kung saan sinabi pa nga dyan ni Kirara na hindi nga daw uubra itong plano ni Gojo. Pero bigla na nga lang may napansin itong si Momo at sinabi niya na lumiliit nga daw itong barrier ng domain ni Gojo at pinakita nga dyan na talagang lumiit nga itong domain expansion nitong si Gojo na kung saan mapapansin pa nga natin dyan na parang nadamay nga itong domain expansion nitong si Sukuna.